Bishop, kayo ay hindi bago sa pagtataguyod at pakikibaka para sa kalikasan. Tinitingnan ko po yung aking laptop kagabi. Mukhang lahat po ng pinuntahan nyo outside ng Metro Manila, problema yung mining, Zambales, Romblon, Mindoro, at iba pa. Hindi ko na maalala yung iba. Medyo may senior moments na. Ano ba, Bishop? Ito ba yung pinakang worst na DNR Secretary, si Lito Atienza? Ito ba yung pinakang galante sa pagbibigay ng mga permiso sa mga minero? Palagay ko hindi lang yan ay ginagawa ni Secretary Atienza. Yan ay ginagawa ng marami mga secretaries ng DNR kasi yan yung naging polisiya ng gobyernong ito, no, na buksan ang ating bansa para sa pangmimina. Kaya kung sinong inaalagay dyan ay susunod sa ganyang polisiya. Nasa ganyang polisiya parang pinagbibili ang ating bayan. No, pinagbibili sa ngalan ng pera, kaya talaga ang labanan dyan ay pera na naman eh. No, sa mga dayuhan. Sa halip na pangalagaan ang ating bayan, gamitin para sa mga Pilipino, ay para sa mga dayuhan. Ang kanilang palaging sinasabi ay malaki ang investment dyan. Pero yung mga investment, may saan talagang pumupunta. At saka hindi naman nakikinabang ang mga taga roon. At ilang beses ko na hinamon at ngayon hahamunin ko ulit ang ating sekretary at ating gobyerno mismo. Ipakita ang isang lugar na minina na pagkatapos ay umunlad ang lugar na yan. Wala silang maipikita isang lugar sa Pilipinas. Ang dami na ng history natin ng pagmimina na pag-alis ng mga mining companies ay mas umunlad ang tao. No, ibig sabihin ng pagmimina sa atin ay hindi responsable at hindi para sa tao. Kinuha lamang ang mga resources at iniwan na sira. Tapos ang mga tao ay kawawa. No, so yan, ang hamon ulit, pakita ang isang lugar na ganon. At talagang nakatulong sa tao ang pagmimina. Bishop, itong mga taga riyan sa Mindoro, lalo na yung mga mangyan, pag na-display sila sa kanilang lugar, ay siguro in 2 months time, makikita natin yan dyan sa Quiapo, pag-alagala. Madadagdagan ng inilalaban nyo, urban poor. Totoo, magkaugnay-ugnay kasi nga yan. Kaya hindi natin pwedeng tumahimik dito sa Maynila eh. Kasi maraming mga taong nawawala ng hanap buhay, no, sa kanayunan ay pupunta rito. At isang paraan na naman to, mawawala sila ng hanap buhay. At ito'y mananawagan din ako sa Norway. Kasi Norwegian government ito, Intex Resources. Yung Norway ay tumutulong sa atin para mag-negotiate sa gobyerno at saka sa NPA. No, kasi iyan daw ang misyon nila na magkaroon daw ng kapayapaan sa mga lugar hindi mapayapa. Ngayon panawagan sa mga taga-Norway, simbahan doon at ang gobyerno, talagang gusto yung tumulong na magkaroon ng kapayapaan, itigil itong kumpanyang ito. Kasi kapag ang mga tao ay walang hanap buhay, anong mangyayari? Talagang madali silang makuha ng mga armadong grupo, ng mga kabilang dako. Kaya kung gusto nating maayos, tingnan natin na maayos ang development sa ating kanayunan. At ito hindi makakatulong sa kapayapaan. Kaya kung talagang seryoso rin ang gobyerno ng Norway, ay dapat itigil nila ito. No? Itong mga gantong mga kwan na nanggaling sa kanila, yung kumpanyang ito.